Before you scale, importante na dapat nag-work na yung ginagawa mo. Kailangan directly you communicate dun sa mga target audience. Hindi mo makikita yung ads namin kung hindi mo pa nakikita yung value content na ginawa namin. Para mapataas yung benta, kailangan ikaw yung pinagkakatiwalaan ng tao. Ipakita natin sa kanila lagi yung mga proof na effective, proof na maraming natulungan yung product na yon, proof na legal, legit, or safe yung product na yon. Yun yung laging pinapakita natin. Welcome back mga Click Partners dito sa Win Podcast natin. And kanina kasama natin si Coach Mel, no? Ngayon, kasama natin na din yung mga coaches natin dito sa Clicknomics. Si Coach Angelo, si Coach Edward, si Coach Jay, and syempre kasama ulit natin si Coach Mel. Ngayon, Coach Mel, kanina ang dami kong tanong sa'yo, di ba? Ngayon, ito yung chance mo na sa'yo naman, ano yung tanong mo sa amin? Current na challenge mo or saan ka na-stuck? Ano ba yung pwede kong gawin para mag-scale pa yung ginagawa kong strategy ngayon? Ano ba yung pwede ko pang gawin para ma-hit ko yung 7-figure na goal ko? Right now, bukod sa organic marketing, meron akong Facebook ads. So, yun yung dalawang ginagawa ko sa marketing side para maka-attract ng mga customers na bumili sa offer natin. And challenging sa akin ngayon is yung ma-hit yung 7-figure. Kasi kalahati pa lang ako eh. So, gusto ko siyang ma-hit and ano pa ba yung pwede kong ma-improve specifically sa Facebook ads? Gandang tanong nun. And I believe no, may mga click partners din tayo na yun din yung tanong na kagaya ni click partner Nel na currently nag-run ng ads. My advice, Coach Mel, is ang gusto natin is paano natin i-scale. So sa mga hindi nakakaalam ano yung meaning or ano yung ibig sabihin ng scale. Ibig sabihin is gusto niyang dagdagan, gusto niyang lakihan yung budget niya sa Facebook ads, gusto niyang taasan kasi gusto niyang mag-grow. My advice is before you scale, importante na dapat nag-work na yung ginagawa mo. Mahirap mag-scale kung hindi pa nag-work yung ginagawa mo. Yung offer natin, it works. Yung mga funnel natin, it converts. So meaning to say, bakit kokonti lang or walang masyadong bumibili dun sa sa funnel mo? So ang kailangan mo is dagdagan yung mga taong makakakita. Pero hindi lang dapat dagdagan sa pagdagdag ng budget. Yung mga tao ba na yon is quality. So ang kailangan mo ma-improve, Coach Mel, is kailangan directly you communicate dun sa mga target audience. Yung brand mo, personal brand mo, nabibuild mo na, nasisimulan mo na, and I believe ginagawa mo na siya. Yung messaging mo continuously improve para pag nakita yung ad mo, familiar ako dito kay Mel Antigua. Kilala ko to. So nare-remember ka na nila, naaalala ka na nila. And by creating yung tinatawag na pag-build ng more trust dun sa mga target audience natin is mas nagiging converting at convincing yung offer natin. So pag magiging converting at convincing, maraming bumibili dun sa offer mo, yun yung time na you can scale sa marketing, sa Facebook ads. Also, scale din yung mga content na ginagawa. Kasi kailangan direct sabay yun eh. Pwedeng maging malakas kang mag-ads, pero malaking opportunity yung nawawala dahil hindi mo siya nasusupport ng organic. Yung mga nakakakita ng page mo sa paid advertising, sila lang din yung makakakita. Yung unang-unang ipapakitaan ng Facebook, yung mga taong nagkaroon ng unang touch point or impression dun sa page mo. So maganda, masuportahan mo siya ng tuloy-tuloy na value content. Like this podcast, the reason dahil ginawa namin to ng mga coaches is para masuportahan yung community natin, yung mga click partner natin, especially yung mga nag-ads din, na kailangan nila mag-show up. Kasi kung nagbi-business ka tapos ayaw mong magpakita, nahihiya ka lang, malaking opportunity yung mawawala. So kailangan mong ipakita na ginagawa mo yung business mo, na proud ka sa binagawa mo, and kaya ka nagpapakita kasi nga you care and naniniwala ka na yung opportunity na ginagawa mo is makakatulong sa kanila. So dalawa yung kailangan mong bantayan. Scale sa ads and scale pagdating sa content creation by providing value content. Agree ako doon, Coach, sa sinabi mo na content. Ano ba yung nagiging role ng content? Bakit yun yung makakatulong sa'yo para makapag-scale? So pag sinabi kasing scale, iba siya sa grow eh. Magkaiba yung grow. Ibig sabihin ng growing, tumataas yung kita mo, tumataas din yung gastos mo. So scaling, tumataas yung kita mo, pero yung gastos mo, hindi na siya masyadong tumataas din. Yan yung ibig sabihin ng scale, no? So, paano natin magagawa yun? Magagawa mo yun using content. Kapag nagko-content ka, basically, marami yung taong magtitiwala sa'yo.
Kaya kapag nag-ads ka, magiging mura na lang. So for example, sino yung mga kilala nyo na mayayaman pagdating sa e-commerce, 'di ba? Sila Rosmal, sila Glenda. Sila, I'm not sure kung nagpe-Facebook ads sila, pero basically, ang dami nilang benta because of organic. Kasi nga, ang dami nang nakakakilala sa kanila, ang dami nang nakapag-build na sila ng one-way relationship dun sa audience nila. Kaya nakita lang naman, ay may binibenta pala siya, ang dami na kagad bumibili. That's the power kapag nagko-content ka. Ano siya building relationship at scale. Imagine mo, nasa bahay ka lang, tumututo ka sa camera, pero 1 million yung nakaka-recall ng mukha mo, ng pangalan mo, at naaalala nila na, ito yung nag-provide sa akin ng value. Ito yung nagturo sa akin ng ganyan. Ito yung nagpatawa sa akin. Ito yung nagpaiyak sa akin. Ito yung kwento niya yung natouch ako. So yung mga ganong aspect, basically it create one-way relationship, no? Feeling nila, kilala ka na nila, feeling nila family, may connection kayo. Kaya pag nakita nila yung ads mo, hindi na hard sell. No? Hindi na sila bumibili sa someone na stranger. They're buying from someone that nakakilala nila, nakaibigan nila. Kumbaga, nagiging na lang talaga, wala nang ad spend basically. So, ganun yung nangyayari sa current na ads na namin kasi ang ginagawa namin, puro kami organic content. Ang ginagawa namin ganito yung strategy. So, nagpo-produce kami ng content and lahat lang na makakapanood ng mga free videos na yun, ng mga organic videos na yun, yung mga nakanood nun, yung mga taong nakapanood nun, which is thousands, hundreds of thousands, minsan umabot pa ng million, sa kanila lang namin ipapakita yung ads. Wala nang iba. Kumbaga, ang strategy at ang rule is hindi mo makikita yung ads namin kung hindi mo pa nakikita yung value content na ginawa namin. So, ano nangyayari? Ang nangyayari nun, pag nakita nila yung ads, kilala ko na to. Napanood ko na to. So, hindi na sila stranger in a way. No? Stranger pa rin sila, pero yun nga, parang may recall na naalala ka na nila dahil, kumbaga, mas tumataas yung trust. Parang ganun. So, I hope it makes sense, pero mahirap siyang gawin kasi nga organic siya eh. Di ba? Hindi rin siya sure na kapag nag-post ka ng organic content, automatic mag-viral na kagad, marami na kagad makakita ng video mo. So, it's hard work, but it's long term. Yun pa yung maganda doon. It's long term kasi pag marami na nakakilala sa'yo, technically kahit ano na i-promote mo, as long as nakapag-build ka ng trust, bibili at bibili nila. No? Yun nga yung reason kung bakit mahal yung bayad sa artista. Diba? Kaya mahal yung bayad sa artista kasi artista, maraming taong nakakakilala sa kanila, maraming nakaka-connect sa kanila because doon sa mga kwento nila, doon sa mga papel na ginampanan nila, tsaka sa mga totoong buhay nila. Kaya kapag may pinromote silang product, boom, ang dami kagad bumibili. Yun yung reason bakit mahal yung bayad sa kanila. Kasi marami ng taong nakakakilala at nagtitiwala sa kanila. Basically, ganun yung tinatry nating ma-achieve kapag nagko-content marketing tayo. Tinatry nating maging artista na maraming nakakakilala at maraming nagtitiwala. Madali ba siyang gawin? Hindi. It takes effort, but long-term strategy siya. So, ayun. Artista ka na, Coach Mel. So, mag-decide ka na ngayong araw na to kung yun yung kailangan gawin para ma-scale ko yung business ko, para kahit maliit lang yung ads ko, sobrang laki nung kikitain ko. Ang question is, are you willing to do that? And may mga objection din kasi na, ayoko sumikat kasi pag pupunta ako sa mall, dami nang kakausap sa akin, wala na akong privacy. Yun yung yun yung kapalit nun. So, ang question, willing ka bang ipagpalit yun yung privacy, no, yung effort, kapalit yung dream goal na gusto mong ma-achieve? If yes, mag-all-in ka sa content marketing and ads as well. Quick lang, pakita ko lang sa iyo yung free training ko about Click System. Ito yung simple system na gamit ng mga partners namin para kitain yung first 1 million income nila with Clicknomics. Para sa iyo to kung na-try mo na dating mag-dropshipping, network marketing, online selling, affiliate marketing, or any kind of online business. Kaso lang, hindi masyadong nag-click yung business na sinubukan mo. Kasi kadalasan, ang problema ng mga entrepreneurs ay wala silang maayos na sistema. Sakto din sa iyo ito kung gusto mong mag-start ng business online, kaso lang hindi mo alam kung saan magsisimula. Kasi doon sa free training, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana itong Click System, paano pumili ng profitable market, paano mag-attract ng mga customers na bibili, paano ma-automate ang business para yung business mo kayang tumakbo mag-isa kahit wala ka. Paano ma-multiply yung income ng business mo at paano bibili ng paulit-ulit yung mga customer mo para tuloy-tuloy lumalaki yung income mo. Again, itong Click System, ito yung ginamit ng mga partners namin para kitain yung first
1 million income nila online. Marami kang matututunan dito. So kung gusto mo ng free instant access dun sa training, let me know sa comment section below or i-click mo yung link na nasa description or punta ka lang sa clicknomics.com. Register mo lang yung details mo para ma-access mo agad yung free training. Again, libre lang ito. Go ahead, get your free access now. Question ko naman kay Coach Angelo. Ano ba yung ma-advise mo sa amin bilang nagpo-promote ng natin business doon sa mga nagsistruggle na makakuha ng yes sa customer? Kasi ako, kinakausap ko na sila ng pero alam ko mas marami ka pang alam paano mag-close ng deal, paano pa ba namin mapataas yung closing sales namin kapag organic marketing naman. Ano ba yung pwede mong ma-advise sa amin na papataas lalo naman yung benta namin? Good question, Coach Mel, no? Napakaganda ng question. And yung question ni Coach Mel is possible na ito din yung tanong ng mga click partners natin. No? So basically, para mapataas yung benta is kailangan ikaw yung pinagkakatiwalaan ng tao. Belief, kumbaga. Ang mga tao kasi, yung mga customer natin, kaya di sila bumibili kasi meron silang fear or doubt dun sa sa'yo, dun sa offer, or dun sa company. So para matanggal yon, ang kailangan natin gawin is itadtad natin or ipakita natin sa kanila lagi yung mga proof na effective, proof na maraming natulungan yung product na yon, yung offer na yon, proof na legal, legit, or safe yung product na yon. Yun yung laging pinapakita natin. No? Until na mawala yung doubt or yung fear nila doon sa product or doon sa mismong kausap nila. Kasi basically, kaya hindi talaga sila bumibili dahil wala lang tiwala sila sa'yo. Kung lagi natin napapakita yung mga natulungan, yung mga testimonial, yung naging results or yung story ng mga customer na from ito yung sakit nila, tapos dahil sa product, ito yung nangyari sa kanila. Basically, nakaka-relate yung mga tao na ito yung current situation ko, and kapag trinay ko, sinubukan ko yung product, basically ito din yung pwedeng mangyari. So consistent yung yung pagpapakita natin ng mga proof or testimonial hanggang magkaroon sila ng trust or belief dun sa product na yun. So, kaya yun yung ginagawa natin na lagi tayong nagko-content para mapakilala natin na we are legit. Totoo na working yung system natin, yung Clicknomics, etc. Kasi basically para tumaas yung tiwala nila doon sa brand, doon sa tao, doon sa product. So para mapataas yung yes, consistent na magpakita ng mga proof, testimonial, feedbacks, tsaka also yung mga benefits ng mga products o offer basically. Kung mapapansin nyo, dun mga sa sales funnel natin, punong-puno sila ng testimonial, yung story ng mga customer natin. Kasi, yun kasi yung isang way para magtiwala sila. Kasi pag may tiwala na, madali na lang magbenta. Kaya nga minsan, di ba, pag may nagbenta sa yung kaibigan mo at sobrang tiwala ka doon or best friend mo pag may inaalok siya, kahit di mo kailangan, binibili mo Kasi mataas yung tiwala mo sa kanya. So, ayun. So, kung wala pa nag-yes sa'yo, ibig sabihin, wala pang tiwala sa'yo yung mga followers mo or dun sa page mo. Kaya ang gawin mo, magpakita ka ng mga testimonial every single day. Ayun yung sa akin, Coach. Ayan, ako may add lang ako na mabilis lang, konti lang. Yung para tumaas din yung benta, ito ginagawa ko din siya. Ginagawa ko din pa ulit-ulit. And naalala ko, tinuro ko dito sa community, yung meron kang checklist kung sino yung mga i-follow up mo. Oo. Kasi isa challenge, kapag kunyari, nag-organic content ka or nag-ads ka, tapos may nag-click na, may nanood na. Ngayon, hindi kasi kaagad 100% of the time, bibili agad sila. Ngayon, paano sila bibili? Dapat marunong ka din mag-follow up. Yeah. Kunyari, sinabi nila na, hiningi na yung affiliate link, sinend mo na. Ngayon, ang nagiging challenge, hindi na nagpa-follow up Kailangan tanungin mo, kamusta, napanood mo na ba yung video? Dapat very intentional ka din na, by the way, mga around 30 minutes tong video na to. Balikan kita mamaya mga 9 a.m. Pag natapos mo na, update mo kapag ka natapos na. Pag di ka in-update, tanungin mo ulit, kamusta, natapos mo ba yung video? Pagka natapos yung video, ano mo ulit, ano yung pinaka nagustuhan mo? Tapos eventually, makakabili sila. So very important yung yung follow-up din. Kasi pampataas ng conversion niya, lalo na kung gumastos ka na sa ads. Kung gumastos ka na sa ads, dapat mas lalo mong sipagan sa pag-follow up din. Kasi para mabawi mo yung gastos mo, tapos mas maging lalong profitable yung campaign mo and tumaas din yung sales mo. Yan, follow up. Ganda ng coach. Sabi nga natin, tinuturo nga natin dito kahit sa sales team natin, di ba? Follow up like a maniac. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you're obsessed with follow up na mahingan talaga sila ng decision. So, I think yun yung isa sa mga problem din sa mga bagong entrepreneur. Mahiyain sila, natatakot sila na ma-reject. So, ina-avoid nila yung pag-follow up. So,
Ano ba ibig sabihin pag follow up tsaka hanggang kailan ka magpa-follow up? Yun. Siguro sagutin natin yun. Sa mga click partners natin, question, no, nagpa-follow up ka ba ng mga prospect mo? Can you type number 1 kung yes and type number 3 kung hindi? So ano ba ibig sabihin kapag follow up? Pag follow up, for me, tinatanong mo lang ulit kung ano yung decision nila. Diba? Pwedeng inofferan mo sila, pwedeng nag-promise na sila sa'yo na bibili sila sa'yo. So follow up is, tatanungin mo lang ulit sila na ano yung decision mo, nakapag-decide ka na ba? So siguro, practicein nyo yung maghihingi palagi kayo ng decision. Kahit sa mga normal na conversation ninyo sa bahay, lagi mo lang tatanungin, ano yung decision mo? O, di ba magluluto tayo? Napag-isip ka na ba ano yung decision mo? Kung ano yung lulutuin mong ulam? So just practice asking other people to make a decision. So yun, basically that's follow up. Maging part na siya ng sistema ninyo, maging part na siya ng ginagawa ninyong business, no? Kasi magugulat kayo. Marami sa inyo hindi talaga nagpa-follow up eh. That's the problem. Practicein mo. Huwag kang huminto sa pag-follow up do sa mga prospect mo hanggat hindi nila sinasabi na wag mo na ako i-follow up. Hanggat hindi nila sinasabi yun, i-follow up mo lang sila na i-follow up. Kasi remember, sinabi nila sa yung interested sila. 'Di ba? Kaya nga sila nag-message sa page mo, kaya nga sila nag-engage, kaya sila nag-opt-in because merong interest. Hindi pa nga lang na-finalize yung decision. No? So, kaya nga tayo tinuturo natin, follow up until they buy or until they die. Hanggat hindi sila bumibili o hanggat andito pa sila sa mundo, i-follow up mo sila. Kasi sila naman yung nagbigay ng hudyat na interested sila eh. So, hanggat di nila sinasabi na, no, tigilan mo na ako, you can follow up. You can follow up. And hindi mo rin kailangan mamilit. No? Hindi mo kailangan, no, bumili ka na. Hindi ganun yung follow up. Ask them, ano yung decision mo? Diba? I remember, nasabi mo sa akin, interested ka dito. I remember, sabi mo na may ganito kang problem, ito yung solution, ito yung makakatulong sa'yo. I believe ito yung makakatulong sa'yo. Kasi nakatulong na to sa ibang tao. Ano yung decision mo? Ano yung decision mo? Ano yung decision mo? Basically, that's a follow up. No? So, you can attack it in different way. Pwede ka mag-send ng picture testimonial, kagaya sabi ni Coach Angelo, tadtarin mo ng proof. Pero, wag ka lang magsisend ng proof. Send proof and ask for a decision again. Always ask for a decision. Magugulat ka, eventually, magdi-decide na sila. Diba? Kasi ang reason lang naman bakit hindi sila makapag-decide, possible hindi pa priority. Possible, busy pa sila sa ibang bagay. Hindi pa yun yung focus nila. Pero once na matimingan mo yun, na, alam mo yun, ramdam nila yung reason why kung bakit sila bibili. Ramdam nila yung pain na kayang masolve ng product mo. Tapos saktong-sakto dun ka nag-follow up, they will make a decision. And nangyayari sa inyo yan. I'm sure nangyayari sa inyo yan. Merong makulit na business owner, merong makulit na salesman na ilang beses kayo nag-follow up. Nung time na napadecide kayo, kasi wala siyang hinto sa follow up. Tama ba? Sino sa inyo yung gano'n? Naka-experience na ng gano'n. Napabili kayo kasi hindi kayo tinantanan sa follow up. Sino? O yan, sila ni Beth. Madami sa inyo yan. So, that's a learning. Learning yun. Lesson yun. Na ang nagfa-follow up, siya yung kumikita ng malaki. Siya yung nakakapag-close ng sale. Diba? Imagine mo, dalawang salesman nagbebenta ng real estate. Yung isa, isang beses lang nag-offer. Ito, nag-follow up without na nangungulit. No? Nagpa-follow up lang, nag-a-ask lang decision. Nire-remind na meron silang decision na gagawin. Sino yung makaka-close ng sale? Di yung nagpa-follow up. So make a follow up. Follow up until they buy or until they die. Yan din yung kulang sa akin. Minsan tinatamad ako mag-follow up. Lalo na yung sa organic marketing. Kasi syempre pag madaming natatabunan na siya. So hindi naman sila naka-follow up. And tama yung sinabi ni Coach Van, maglagay ng checklist, follow up ko na to, ganyan. So yan yung kulang sa akin. Guilty ako doon. Although meron naman akong Facebook ads, meron namang automated na nagpa-follow up doon, pero iba pa rin yung sa organic kasi may personal touch. Doon kasi sa Facebook ads ko, meron akong chatbot doon eh. Kahit 24/7 yun, kaya yung mag-follow up. Ang problema ko is yung sa organic. Kasi 'di ba, sa dami na nagme-message araw-araw, hindi mo na siya nababantayan. So maganda din yung nakalista. Yun, nakakalimutan ko din ilista yung iba eh. Lalo na kung marami akong ginagawa. So, yan yung assignment ko. Assignment ko ngayon, i-follow up ko na yung mga na-reach out ko na before. Baka ito na yung time na makapag-decide sila. Malay mo na nakalimutan na rin nila ako. So, it's the best time na ma-remind ko din sila na meron akong ganitong offer pa. Nandito pa ako sa Clicknomics. Regarding sa sinabi mo sa organic, tsaka clarify ko lang din na hindi mo kailangan i-follow up lahat. Lalo na kung nag-ads ka, hindi mo ma-follow up na lahat eh. Pero pag nagko-content ka, basically parang follow up at scale siya. Kapag nagpo-post ka, kung talaga naka-follow sila doon sa page mo, follow up sila, mariremind sila, uy, parang pinangako ko na parang dito ako nag-opt-in.
Parang ito yung video na napanood ko na sabi ko sasali ako or bibili ako. Ang suggestion ko, ang i-follow up mo manually lang as yung mataas na talaga, yung malapit na ma-close. No? Kumbaga, malapit na ma-close. And also, yung mga nag-join sa'yo na click partner. Kasi yun, super super quality yun di ba? Pwede yun mag-upgrade, pwede yun magbenta. Kumbaga, hindi kailangan lahat i-follow up. You can use content, you can use ads para i-follow up yung masa, yung marami. Pero kapag meron ng malapit na ma-close or kapag member na, kailangan na lang i-activate yun. Pwede mong i-one-on-one yun. Kumbaga, pipiliin din natin kung sino yung bibigyan natin ng mano-manong follow-up. May nagtanong pala kanina, thank you sa question mo, maganda yun. No? May nagtanong, Coach Jay, kanina, meron daw bang lumalapit sa atin sa mall? Oo nga eh. Oo. Sa'yo ba, Coach? Hindi lang sa mall, kahit sa CR. May time na, basta nasa mall ako noon, nag-CR ako. Tapos paglingon ko, numiti isa sa akin. Coach Ano Jay. habang umihi, Coach? Siyempre lalaki yon, lalaki. Lalaki siya. Coach Jay, doon na kami sa labas nagkamayan. So, okay lang yun. Okay lang yun. Yung sinabi ni Coach Edward. And siguro i-relate natin dun sa content ginagawa at pagpapatuloy ni Click Partner Mel. Yung content is, yun yung tumutulong para ma-re-engage mo yung mga dating nakakita ng offer mo. Kung sa simula, yes, pwede kang mag-engage kahit hindi pa sila nag-engage. Pero magandang strategy na dapat pipiliin natin yung mga tinatawag na engage leads or engage potential buyers sa atin. So kapag alam natin na nag-engage to, sila yung mga una nating babalikan. Tapos kapag naubos na yung mga engage, mag-re-engage ka naman sa mga hindi pang nag-engage kung kaya pa ng time mo. And content is very helpful kasi nga kapag naalala nila yung business dahil gumawa ka ng content, nalilesen na din yung follow-up natin. Yung sabi ni Coach Edward, pwede mong gamitin sa mga content na kung ano yung mga tingin mong objection, mga decision making nila na hindi pa nila napag-desisyonan, yun yung mga unang content na gagawin mo. So, sa pagsisimula ng negosyo, pwede mong bigyan sila ng mga tips, mga practical advice. Bakit magandang magsimula ng online business ngayon 2026? Tapos yung introduction mo, sabi mo, mag-o-online business ka na this 2026. If yes, panoorin mo yung video na to. So ngayon, nare-remember nila, tama yung sinabi ni Mel dun sa page. Ito yun. So naalala ko ngayon na meron kayong pinag-usapan. So ang maganda doon, pwedeng ikaw yung mag-engage, pero ang pinakamaganda, sila yung bumalik sa'yo. Pag sila yung nag-contact sa'yo, Coach Mel, ano nga ulit yung ino-offer mo sa akin? Interested ako doon. So pag gano'n, madali na rin yung pag-close ng sale. Kumbaga, lahat ng ginagawa mo walang nasasayang. Nagko-follow up ka, nagko-content ka, nag-ads siya, lahat yun is worth it sa ginagawa nating business.